Today is we are going to Sapporo to celebrate our wedding anniversary. Nag-wait ng aming plane sa lounge sa PAGS dito sa NAIA. This time, i-explain namin ang experience namin sa EVA traveling with business class. Mas madalas talaga kami mag-travel sa PAL pag business class, pero this time, try namin ang ibang airline. As expected sa mga reviews na nakita ko sa YouTube, maganda at malaki ang business class ng EVA. Dito makukuha yung folding table nila at pwede mong gamitin yan lalo na kapag sinerve na yung pagkain mo. Accessories na available dito sa seat mo gaya ng reading light. Marami pang accessories na tinatago itong upuan na ito. I-guide ka naman ng flight attendant pag lumapit sila sa'yo. Kaya ng box na to, ang laman yan headset. Siyempre laging bago yan at malinis for safety security din. Divider din pala ito sa gitna at dito naman sa kanan pwede mong pindutin yan para magkaroon ka ng armrest. Pero naging practice na namin na bago lumipad yung airplane, pumupunta kami ng CR para i-check namin. Ewan ko kung mali ako pero parang parehas lang din naman yung CR ng business class saka economy. Kompleto naman dito, soap, lotion, sanitizer at paper cup para makapag-toothbrush ka later. At bigla ko naalala yung hot towel na binigay sa akin ni ate. Ang sarap gamitin ito sa mukha. Ewan ko ba kahit nasa restaurant ako, una kong pinupunas to sa mukha bago sa kamay. Dahil hot towel nga siya, mas masarap at relaxing pag pinunas sa mukha. Dito nga pala sa EVA, wala silang mga flight attendant na mag-i-explain ng procedure in case of emergency. Kaya from start to finish, kailangan mong panoorin ang video na ito at very entertaining din naman. Ginawa nila ng twist yung emergency procedure nila with James Bond 007 concept ng video na ito. Kaya masarap din siyang panoorin guys. Dahil nakilipad na kami, ang susunod dyan is papakainin ka na at serve na yung pagkain na napili mo. Sa akin is western style at masarap din naman talaga. Siyempre after mo kumain, ang sunod dyan patutulugin ka na nila. Ito yung nakakatawa kay EVA. Pag matutulog ka na, meron silang stars dyan sa taas. Isama mo pa yung ganitong painting at dim light, nakakaantok talaga at very relaxing. Dahil gusto na nga namin matulog, pwede namin i-recline itong upuan na ito para mas comfortable kapag natutulog kami. Although we are heading to Sapporo, pero meron kaming quick stop dito sa Taiwan. Mga 2 hours din kami mag-layover dito kaya pwede pa kami magpahinga. So far, naging maganda yung experience namin dun sa first airplane namin papunta dito sa Taiwan. Pero talagang biting kami dun sa tulog namin dahil 2 hours lang naman ang biyaya at kita naman gusto pang matulog ng asawa ko. Uy, gising na, naglalakad na tayo. Sobrang antok talaga kami dahil 2 AM kaming umalis talaga sa Manila kaya sobrang antok pa kami. Naghahanap kami ng paraan paano kami makakatulog dito saglit. Bigla naming naalala, meron pa rin pala kaming rights para pumunta ng lounge ng EVA dito sa Taiwan. Kaya naisip namin pumunta kami doon. Pag naglalakad kami papuntang lounge, napakaganda ng airport dito sa Taiwan at marami ding mga signature na store. At syempre habang naglalakad kami dyan, cross finger ako na sana hindi bumili tong asawa ko. Malaki tong airport ng Taiwan at dito nga makikita natin kung ano ba yung itsura ng business lounge ng EVA mismo dahil nandito yan sa Taiwan. Kasi ang origin ng EVA airline is Taiwan. Kaya expected namin na mas malaki at mas maganda ang lounge nila dito at di naman kami nagkamali. Pagpasok pa lang namin, naamoy na namin yung lounge at naamoy na rin namin yung pagkain. Naghahalo tuloy yung isipan namin kung kakain kami o matutulog kami. Expected mas malaki yung lounge ng EVA dito at mas marami daw pagkain. Kaya nga biglang ngiti itong asawa ko at gusto na namin makaupo. Very accommodating naman yung mga tao dito at binigay sa amin yung table na pwede kaming kumain or matulog. Dahil puyat kami, nagtatalo yung tiyan ko para kumain at ang utak ko naman gusto namin matulog. Pero nung makita ko yung asawa ko pagkaupo pumikit kagad yung mata, nagtanong na ako kung saan kami pwede makatulog. Naman ako nabigo, meron silang mga reclining seats dito, exclusive kung gusto mong matulog at very comfortable man talaga. Problema lang, sobrang komportable ka dyan, baka sobra naman yung tulog mo. Kaya kung gusto nyo matulog dito, kailangan nyo mag-set ng alarm para hindi kayo bahuli sa flight nyo. Ako nakapag-video papunta sa panibago naming airplane dahil ang dami talagang nangyari. Nandito na kami sa aming airplane at nag-iba na rin yung upuan namin pero still business class pa din. I think ito yung mas bago na airplane pero for me parang mas maluwag yung una. I think same pa rin naman yung mga accessories, nag-iba lang din yung function. Pero nagpalit na kami ng pwesto ng asawa ko. Ako naman dito sa window seat at dyan naman siya sa aisle. Very comfortable pa din naman yung seats dahil nare-recline niya pag gusto mo matulog. Pero yun nga lang, hindi ko alam kung paano ko isasarado tong bintana. Tatanong ko na siguro kung paano to isasara. I think pinipindot yata to dito. Pero dito ako nagulat, no? At first time kong na-experience, yung seat belt ng upuan dito ay parang sa sasakyan. O, di ba? Di ba, normally sa waist mo lang ang seat belt pag sa aeroplano. Pero dito kasama sa shoulder. Tuloy ako napaisip kung magdidrift or biglang hihinto tong sasakyan or meron kaming i-overtake. Siyempre, para ma-relax ako, ginamit ko yung headset nito at very comfortable. Same lang din yung headset nila doon sa isang aeroplano at dito. At may mga socket pala dito, kaya kung gusto mong mag-charge ng phone, just bring your charger. Pwede ka na mag-charge ng phone. At sa EVA nga pala, merong free 1-hour wifi. Kahit na lumilipad na aeroplano, may wifi pa din. Pero pagkatapos ng 1 hour, kailangan mo magbayad. To access yung mga accessories dito sa upuan, pwede mo gamitin itong Game Boy na ito. hindi pala Game Boy ito. Pero may games yan ha. Pwede ka mag-play ng games dyan or pwede yan maging navigation mo to watch movies or play music. Ito na nga, lilipad na kami, papunta na kami ng Sapporo at dahil nandito naman ako sa window seat, kitang-kita ko yung laki, linis at ganda ng airport ng Taiwan.
kudos sa airport ng Taiwan, napakaganda. At dito nga pala ako nagulat dahil dito sa window na ito, hindi ko na kung paano to ididim, pero bigla na lang siyang nagdim, di ba? Dahil bigla siya nagdim, mas gusto kong matulog ngayon. Kaya nirecline ko na tong seat ko at para makatulog ako. Tinignan ko din ni asawa ko kung gusto niya matulog at tingin ko natulog naman siya. Siguro wala nang kakain sa amin. Pero syempre joke lang, kasama sa binahera namin yan. Kaya ito, kakain na kami. Ang pinili ko naman this time is Japanese food. Fairness masarap yung pagkain nila dito. Lalo na itong Japanese food with apple juice. Papipiliin ka din pala nila kung anong gusto mong pagkain. Western, Cantonese, or Japanese. Kaya so far, experience namin dito. First time sa EVA Airline, business class, masaya. Masarap, komportable, masarap ang food. Kaya kung tatanungin kami kung magpa-fly uli kami using EVA Airlines, yes, is recommended. Masaya naman talaga. Pinaka-importante, yung makalapag ka ng safe sa pupuntahan mo. At nandito na kami sa Sapporo to celebrate our wedding anniversary. At kung bakit namin pinili mag-travel using business class, syempre, ito yung pinagpaguran namin dalawang mag-asawa. Ito ay isang malaking blessing mula sa Diyos na regalo namin sa isa't isa. Yun lang.